Hello guys, it's me again, Mama Nalin, and welcome back to my channel, Mama Nalin and Sofia Lopez channel. So, for today's video guys, ayan, nakikita niyo ba ito? Parang hugis itlog. Ito yung tinatawag nila guys na tawag dito, dinosaur egg daw. Pero, dito dinosaur egg. Ano ito? Asin tibuok. Ito yung traditional na asin dati no unang panahon. So dati guys, ano ito, ah pinagbabarter lang ito ng taga Albor doon sa bukid. Umaakyat sila sa bukid tapos binabarter nila ito ng palay. Lalo na kapag ting harvest ng guys ng palay, umakyat sila sa sa bukid. Tapos binabarter nila ito asin tibuok. So dati yung yung kalaki nito, yung binabarter na hindi ganito kaliit. Ayan, maliit lang ito guys. Pero dati nung natatandaan ko pa yung asin tibuok na ang lola ko na nilagay sa lutuan kasi nilagay kasi ito sa lutuan guys. Sa abuhan, kung sa Bisaya pa doon sa abuhan, nilagay sa abuhan. Mas malaki pa ito. Imagine yung yung uh, pag may birthday yung mga bata tapos lagyan ng coins, candy. Ganyan kalaki dati yung asin tibuok. Pero ngayon, parang kino-commercialize na kasi ganito nakaliit yung uh, pot, clay pot nila. So, ayan. So, pagkaluto nito guys, ganito yung paano niluto nila. May dito, may apoy dito, ganyan. Pero bakit tanong ng anong tawag nito ng office mates ko, bakit naging ganito? Kasi ang proseso nito sa pagluto pangmatagalan kasi guys. Imagine yung pag-prepare nito ng ganito ng pagluto is 3 months talaga yung isok yung bunot. Yung bunot sa Bisaya, yun yung coconut husk. Tapos, grabe talaga yung proseso nitong asin tibuok kasi imagine 3 months pa yun piniprepare para isuk yung bunot, yung coconut husk sa salt water doon sa mangroves. Kasi pinapa-absorb nila yung salt water sa bunot. Tapos after 3 months, kinokolekta na naman nila yan guys. Tapos binilad ulit para yung coconut husk, kailangan nilang sunugin yan for, for 5 days. Ganun katagal. From 3 months to 5 days, 3 months ng pagsusok ng bunot. Tapos, i-harvest naman nila yung bunot, yung coconut husk, tapos ibilad na naman hanggang sa magiging na siya, tuyo na siya. Hanggang sa, kung matuyo na, isunugin naman nila for 5 days para maging ashes yung bunot. Tapos, yung ashes ng bunot, yun yung sinisilbing filtration nito. I-filter yung salt water para gawing ito, asin tibuok. So, grabe ka, guys, grabe yung proseso, trabaho nito. Sobrang tagal pa itong magiging pera, guys. So, yun, ito yung traditional na asin dati. So, grabe, no? Matagal pala itong gawin, matagal pala itong lutuin. Pero, yung guys, yung pagkaluto nito, sobrang tagal din lutuin. Up to 8 hours talaga yun lulutuin yung asin tibuok. Constantly na uh, pagkaluto yung sobrang init talaga. Tapos, ganito kasi yan guys, oh. Ayan, tapos nagla-line up yan, daming ganito, daming paso, yung clay. Tapos nilalagyan yan yung filtered na seawater sa kumukulong kumukulong tubig ng yung pinifilter talaga nila. Hanggang up to 8 hours boiling na salt water with filter, boiling salt water na yun.
hanggang sa tumitigas na yan guys. Pag tumitigas na yan, yung ito, yung bottom nito, nagka-crack ito. So, ibig sabihin, pag nagka-crack na yan, ayan, pag nagka-crack na yan, luto na yan. So, tapos hindi pa yan, after maluto, hindi pa yan pwedeng hanguin. Kailangan pa yan, patuyuin pa talaga. So, sobrang tagal ng, ng proseso guys, no? Kaya, yan, ganito. Iba't ibang kulay. Kaya yung, yung kulay ng paso, yung pot clay, yung clay pot niya may may usok na kasi nga niluluto ito. So ayan, ito matigas na matigas yan guys. Kasi nga asin na nga ito. Tapos sabi nga nila yung mga kasamahan ko, ano ba yung lasa na Lynn? So pinatikim ko sila. Meron akong sample nito. Ayan. Pinatikim ko sila. Ayan. Iba kasi yung lasa sa ordinary na asin, tsaka yung iodized salt, ibang lasa. Ito kasi nga niluluto siya sa ashes. Yung filtration niya ay galing sa abo ng coconut husk. So yung taste niya ay slightly salty, pero meron din siyang parang iwan ko kung para sa inyo kasi pakiramdam ko para siyang hindi talaga siya sobrang maalat. Tapos it tastes like yung taste niya is slightly na maalat lang talaga. Tapos yung taste niya is smoky kasi nga niluluto siya sa matitaste mo talaga. Basta guys, iba yung taste niya sa regular na asin. Parang malasahan mo talaga yung smoky niya. Parang may bunot. Basta ganun guys. Yun yung to. Paano ito gamitin, paano ito ipangtimpla. So from here, yan, malaki. From sa ganito kalaki, pwede yan, itipakin natin guys. Ganyan, ng kutsilyo, ganyan. Tapos, isasawsaw natin sa may sabaw or ano man. Kung ayun yung ma-deform ito guys, pwede din yung i-grate. Kung may grater kayo, yan. Tapos, kung gusto nyo ganito lang, ganito kalaki, kasi syempre, pag mo yan, buakon na siya nimo, i-crack yan. Tapos, kung may lugaw, kasi dati sa lula ko, ganito kalaki. Pag sa mangkok, ganyan, kung may lugaw, isawsaw lang siya, guys. Ganyan, sawsaw. Tapos, estimate mo lang kung gaano nung tawag din, ka alat. O, tama na yun. Tapos, after ng paggamit mo, hugasan mo lang tubig. Tapos, guys, para magagamit pa sa susunod. Yung itong ganito kalaki, guys, ang tagal itong gamitin. Hanggang 1 year siguro to mauubos, guys, ito. Ganito kalaki. So, try nyo na, guys, kung hindi pa nakakatikim ng ganitong klaseng asin. Makikita sa Bohol, syempre sa Bohol asin tibuok. Gusto niyo talagang matikman ang asin tibuok ng Bohol, ayan, bili na kayo. Comment it down para malasahan niyo talaga yung sinasabi ko na smoky taste ang asin tibuok. Kasi traditional, ito yung traditional na gawa ng Bohol, yung asin tibuok. Guys, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ito ginawa sa production area nila kasi nga sabi na 1 week na itong nagawa nila. Tapos hindi kasi laging nagpo-produce sila ng ganito kasi nga yung sinabi ko kanina na mahaba-habang proseso nga yung pag-prepare nito for 3 months time, tapos 5 days, tapos ilang hours. Pero sa ngayon, yung sinabi nila na meron na silang, kung nakaka-harvest na sila for 3 months nito, meron na naman silang another na ilang
ilang days or ilang weeks na pwede na naman nilang harvestin ulit para yung production nila ay tuloy-tuloy. So sa ngayon guys, ito lang yung may share ko sa inyo yung asin tibuok, paano ito i-proseso, tsaka yung lasa niya sobrang kakaiba talaga. So hope guys makatikim kayo ng fried ng buhol asin tibuok. So thanks for watching guys. Bye guys. So ayan. So hopefully guys makakatikim kayo ng asin tibuok ng buhol. Ito yung fried namin dito. Asin tibuok. So guys, huwag na kayong magdiskita nito kasi meron ng may-ari nito guys. Meron na akong pagbibigyan nito guys. So ayan guys, thanks for watching. Bye-bye. God bless everyone. Hi Mami Jane. Hi Tita. Hi Mami T. Bye guys. Sarap nito. Para kang kumakain talaga na inihaw. Inihaw na asin. So, ayan guys. Bye guys. God bless everyone. Kita-kits tayo sa next video.